Ito po, magandang pag-usapan po. Ito hong demand po mga kabida ngayon ng mga netizens dito ho sa posible hong pag-hire ng Office of the President, mga kabida, kay Attorney Rowena Guanzon, bilang pantapat daw dito ho kay Attorney Claire Castro at Attorney Princess Abante, ng House of Representatives, mga kabida. Para bang ang trend po ngayon, labanan po ng mga matatapang na mga spokesperson. Ito hong si Attorney Rowena Guanzon po, mga kabida, matindi yung kanya hong background ho dito. Kasi dati hong COA Commissioner, at the same time, dating Commissioner po ng Commission on Elections. Ang dami na pong pinapagalitan dito, Okay? At hindi lang po simpleng galit, nambubuli po ito, mga kabida, kapag hindi ka po nagustuhan, pag meron pong mali, at saka hindi ho kalkulado yung iyong pagtatanong po sa kanya. Okay? Nambubuli po ito. Kaya nga maganda ito hong pantapat dito ho sa dalawang mga spokespersons po, mga kabida, si Attorney Claire Castro po ng Malacanang at talagang ito hong si Attorney Princess Abante po ng House of Representatives, mga kabida. Okay? Ito hong si Attorney Abante, nakilala po ito, mga kabida, nung kasagsagan po ng campaign period. Siya yung sumagot po kay Vice President Sara Duterte nang binuli po ni VP Sara yung kanyang ama na si Congressman Benny Abante, mga kabida, sa isang political rally doon po sa Maynila. Okay? At ang sumagot po dito, sumalag, mga kabida, doon po sa pambubuli po ni VP Sara, ito hong si Princess Abante. Kaya doon po siya nakilala po. At siguro nagustuhan po ng House yung kanya hong determinasyon, yung kanya tapang, kaya kinuha po bilang spokesperson ng House of Representatives, mga kabida. Eto, babasahin ko lang po, itong post po ni General Orlando E. De Leon, retired, mga kabida. Posted po niya 4 hours ago sa kanyang Facebook account. Ang sabi po dito, a clamor for Rowena Guanzon as spokes of Vice President Sara Duterte. Ayan. Eto dami hong nag-share po dito, mga kabida. 2.2 thousand reactions. And then meron pong 243 comments at 46 shares. Eto, babasahin ko lang po, ito hong ilan po sa mga comments po dito, sa post po ni General De Leon, mga kabida. Ang sabi po ni Pia Morato. Ito, kilala po ito si Pia Morato, like, gusto daw niya, si Ricardo Anesito, ang sabi po niya, we will support, sir. Okay? Si Adolfo Albalate, ang sabi po niya, mga kabida, ayaw nyo kay Attorney Gadon. Iba yun si Attorney Gadon, hindi ho papasa doon kay Sara yun. Okay? Tapos sabi po ni Connie Padilla, approve po, And then Remy Canon Remy Sinon Evangelista. Huwag naman ninyong pinakakabah ang mga current spokespersons. Okay? Tapos sabi po ni Leo Lim, kana general, panington sila og bugnaw, ana, ha ha ha. Talaga kasi matindi nga itong si Attorney Guanzon Okay? Kaya nga sabi ko po kanina, mga kabida, kung matatapang man po ito kong dalawa, mas triply pa yung tapang po ni Attorney Guanzon kaysa dito ho sa dalawang mga spokesperson. Magandang pantapat po ito, mga kabida, kasi ang parating subject at common denominator nitong dalawa, kanila pong mga pagharap po sa media, ito hong si Vice President Sara Duterte, lalong-lalo na po, mga kabida, sa House of Representatives. Kasi yung kanila pong kumbaga menu of the day, ito hong si Vice President Sara Duterte dahil sa impeachment trial po ni VP Sara, kung saan po
yung prosecutor dito ay mula sa House of Representatives. At ganun din ito kung Executive Department. Yung parating pulutan po nila mga kabida, kung hindi ho si dating Pangulo Duterte, ito hong si Vice President Sara Duterte. Kaya nga, kasi parang hindi na po kompleto yung araw po ng Malacanang pag hindi ho mabanggit ito hong mga Dutertes po mga kabida. Okay, siguro, naisipan po ng mga netizens na panahon na po siguro na kumuha ito hong si Vice President Sara Duterte ng kanyang sariling spokesperson po. Okay, para ipagtanggol ito hong si VP Sara. Kasi hindi po lahat ng panahon haharap po itong si VP Sara sa mga media, mga kabida. Mas maganda kung meron po siyang spokesperson. Kasi yung spokesperson na po niya, yung bahala sa lahat. At dapat yung spokesperson po na kukunin ho ni Vice President Sara Duterte, hindi ho malamya. Hindi yung papitex-petex lang po, yung may kagat talaga, At isa po dito sa mga kwalipikado at rekomendasyon po mga kabida, ito hong si Attorney Rowena Guanzon. Ayan. Now, tanong po dito ngayon, may plano ba si VP Sara na kumuha po ng spokesperson? Kasi para sa kanya, sapat na po siya eh. Siya yung vice presidente at the same time siya yung spokesperson. Okay? Hindi ho kagaya nung campaign period nung 2022, okay, nung tumakbo po si VP Sara po Makabida bilang vice president, yung kanyang spokesperson that time, friends pa sila noon, ito hong si DOT Secretary Cristina Garcia. Okay? Mag-best friends itong dalawa. BFF dati, Pero dahil ho sa politika, dahil ho sa awayan po ng mga Duterte at Marcos po makabida, nadama yung kanila pong relasyon bilang matalik na magkaibigan. Ito hong si Cristina Garcia at saka si Vice President Sara Duterte. So, yun, naiwan. Wala hong spokesperson, sa Office of the Vice President, ito hong si VP Sara. Okay? Now, siguro panahon na po siguro na kukuha po siya ng spokesperson at magandang choice po itong si Attorney Guanzon, mga kabida. Dito ho masusubukan ni Attorney Claire Castro at saka ni Attorney Princess Abante, yung tapang po ni Attorney Rowena Guanzon. Tingnan natin kung hanggang saan po itong dalawang mga babae, yung mga dalawang abogado na ginawang spokesperson mga kabida ng Malacanang at House of Representatives. Okay? So, yun po, mga kabida. Sa palagay ho ninyo, do you think maganda bang idea, na kunin ito hong si Guanzon? Kasi pagkakakilala ko po kay Guanzon po mga kabida, dati po itong kakamping I don't know kung hanggang ngayon kakamping pa ba, Kasi batid ko mga kabida nung nagsimula ito hong away ng mga Duterte at Marcos, biglang kumambyo po itong si si Rowena Guanzon biglang nag-Duterte po ito. Okay? Kung titingnan mo yung mga vlogs po niya mga kabida, yung kanya hong hirit, mga hirit po niya, parang pabor po siya dun sa mga Duterte, Okay, although alam natin na during campaign ng 2022, mga kabida, talagang kalaban na talaga niya itong si PBBM. Kasi every time meron pong mga sorties, mga rallies that time, binabatikos yan, ni Attorney Guanzon mga kabida, itong si PBBM. Tinawag pa nga niya itong bangag, yung time ng campaign period, mga kabida, Pero nung nag-umpisa na po yung bangayan po ng dalawang personalidad po makabida, itong si Vice President Sara Duterte at PBBM, napansin ko po na bawat atake po niya sa administrasyon parang pumapabor po doon po sa mga Duterte, mga kabida. Okay, lalo-lalo na po doon ho sa issue po ng confidential funds. May comment po siya doon na kumbaga ibinalik po ni Attorney Guanzon sa isang interview yung proseso po ng pag-liquidate ng budget po ng House of Representatives, ito pong mga kongresista, kasi yung ginagawa na lang pong certification mga kabida at nawala na po yung
kumbaga normal process po ano sa auditing, accounting ano, mga kabida. Yun, binatikos din yun ano ni Attorney Guanzon. At ito pong impeachment, ganun din yun. Binatikos din Attorney Guanzon, mga kabida. So magandang choice para sa akin kung itutuloy o may balak man ito kung si Vice President Sara Duterte na kumuha po ng isang spokesperson sa kanya kong opisina, mga kabida. Again, para po sa inyo, ano po ang tingin ho ninyo dito, mga kabida? Ano? Do you think magandang hakbang ni VP Sara na kukunin ito kung si Attorney Rowena Guanzon bilang spokesperson pangtapat po, mga kabida, doon po kay Attorney Claire Castro ng Office of the President at ito kong si Attorney Princess Abante ng House of Representatives.